What is up mga kapulutan? For today's video, nagkikrave nga ako ng gulay at isda. Kaya magluluto tayo ng dinengdeng na may inihaw na bangus at inihaw na pusit. Alright. Una sa lahat, first of all, nagpunta tayo sa palengke namin dito sa San Fernando City, La Union Public Market. Bumili ako ng fresh na bangus, galing pa daw tong Aringay, La Union. 260 pesos per kilo dito sa malalaki. Libre palinis na. Next naman yung pusit, 130 yung kalahating kilo. Isang malaki yung kinuha ko, worth 120. Tapos bumili na kami ng rabong. 50 pesos daw yung 1/4, kaya kumuha ako ng kalahating kilo for 100 pesos. Alright. Tapos saluyot na worth 20 pesos and dukup na worth 20 pesos din. Nama pala natin ngayon si Rico Suave kasi wala daw siyang magawa sa bahay nila. Tapos pagka-uwi ko agad kong lininisan at hinugasan yung pusit at isda. Saka natin pinagsama-sama yung kamatis, sibuyas, sili na green, keso, oyster sauce at paminta. Ito yung ilalagay natin sa loob ng pusit mga kapulutan. Natikman ko kasi ito sa isa sa mga resto dito sa LU. At nasarapan ako kaya pag bumibili ako ng pusit ginagawa ko talaga to. Sayang nga, nag-close na yung resto na yun kaya dito na lang ako sa bahay gumagawa. Try nyo to mga kapulutan, ng explosive nung lasa niya. Meron pa nga natira kaya siniksik ko na rin dito sa may bangus. Saka ako nagpabaga ng uling mga kapulutan kasi magsisimula na tayong mag-ihaw ng bangus at pusit. Sa pag-ihaw naman, alam nyo na yan, matanda na kayo. Yung importante tong pusit dapat half cook lang kasi pag na-over kukunat naman talaga. Mga 6 to 8 minutes ko lang to grinil at okay na. Saka tayo magluluto ng dinengdeng na rabong with saluyot and dukup. Ilalagay na rin natin itong sagpaw na paltak at yung magpapasarap sa ating dinengdeng ang Uncle Tom boneless bagoong. Pag Ilocano ka, hindi pwedeng mawala ang bagoong sa bahay nyo kasi yan ang main ingredient natin pag nagluluto tayo ng dinengdeng. Pag kumulo na, ilalagay na natin itong rabong. Pinakuluan ko na yan kanina, tinapon yung unang sabaw at piniga para hindi mapait yung ating dinengdeng. Lulutuin na lang natin yan saglit at kapag malambot na ang ating rabong, ilalagay na rin natin itong dukup. Ilocano term yata yun eh. Pa-comment naman kung may ibang tawag pa kayo dito mga kapulutan. At kapag malambot na yung dukup, ilalagay na natin itong saluyo na magpapalapot kaunti ng ating sabaw. Lulutuin na lang natin to saglit at sheesh! Meron na tayong napakasolid at napakasarap na dinengdeng na rabong. Pinagrarabong kasi ngayon kaya maraming nagtitinda sa palengke namin. Masarap nga din naluto dito yung ginisa, yung may asim-asim pa. Naihaw na rin yung bangus. Tignan nyo naman yan. Grabe ang taba. Kinuha ko na yung paborito kong part, yung bagis niya. Sinawsaw na nga natin sa toyo mansi na may sili yung bagis at taba ng bangus. Grabe, napasayaw ako sa sobrang sarap. Masarap din pala yung linagay natin na keso, dumagdag sa flavor niya. Titikman natin yung taba with the atay ng bangus and keso. Napakasolid naman talaga mga kapulutan. Legit na mapapa-extra rice ka. Pero ito talaga yung the best mga kapulutan kung hindi nyo pa nasubukan. Pag nakabili kayo ng pusit, try nyo tong recipe na to. Napakasolid. Perfect partner talaga itong inihaw na bangus at pusit dito sa dinengdeng natin. Grabe yung bugi nung palta to. Sheesh! Alright ka talaga dito. Malaki nga tong pusit kaya medyo makunat kahit saglit lang natin inihaw. Pero kahit na makunat siya mga kapulutan, malasang malasa siya. Manamis-namis pa nga kasi fresh na fresh yung gamit nating pusit. Masarap na kombinasyon yung keso at sili with sibuyas at kamatis pa. Perfect nga tong ulamin at pulutanin. Kaya kung mahilig kayo sa pusit, subukan nyo tong recipe natin. Napakasolid at napakasarap. Wala na naman akong masabi kundi alright.